Sa maliit na nayon sa South Korea, isang mag-asawa ang nagmamaneho sa gabi sa gitna ng isang bagyo at nauwi sa isang aksidente. At sa lalong madaling panahon, isang misteryosong lalaki ang dumating upang hilahin ang sasakyan palayo, ngunit ang hindi namamalayan ng mag-asawa na ang aksidente ay sanhi ng isang pako na sadyang iniwan ni Jun Jeo sa gitna ng daan. At sa sumunod na umaga, ang gas attendant ay inayos ang sasakyan at si Ajuma ay kailangan magbayad ng mapang-abusong halaga para sa serbisyo. At nang umalis ang mag-asawa, si Namju, ang kanyang asawa, ay inilagay ang pera sa isang safe at nagtungo sila upang mananghalian. At sa araw na yun, isang tagalabas ang dumating sa nayon at nang makita niya ang dalawang babae na naglalakad papalapit sa kanya, sinubukan niyang hulihin ang mga ito. Gayunpaman, umiwas lamang sila sa atake at nagpatuloy sa paglalakad na tila parang walang nangyari. Pagkatapos ay tatlong bata ang sumulpot at nagsimulang maghagis ng bato sa kanya sa paniniwalang si Jongbei ay isang pulubi. At pagkatapos sinimulan silang habulin ng lalaki ang mga bata, ay tumakbo sa kanilang mga tahanan at si Jongbei ay hinabol ng isang galit na aso. Samantala si Doc ay kasama ang ilang matatanda ng lugar upang maglaro ng shogi, ngunit ang kasiyahan ay naputol nang marinig nito na tumatahol ang aso at lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari. At sa paghahanap ng banyo, nakita nito si Jongbei at bago pa tumakbo palayo, kinagat ng binata ang ulo ng matanda. Pagkatapos ay tumakbo ito sa lansangan at nakasalubong si Hegul, at nang napagtanto nito na papalapit sa kanya ang lalaki, inatake ito ng babae, ngunit nagpas siyang tumakbo nang makita nito na papalapit ang aso. At sa araw na yun, dumating si Minggul sa nayon at natutuwa na makita ang kanyang nakakabatang kapatid, at siya lamang ang nag-iisa sa pamilya na nagkaroon ng pagkakataon na makapagkolehiyo, ngunit natanggal ito sa trabaho at nagpas siya na bumalik sa kanyang nayon. At doon nang napagtanto nito na tinatakasan ni Hegul ang isang tao, nagpas siyang sumama ito sa kanyang kapatid at sa kanilang pagtakas na uwi ito sa pagkatumba ng babae sa lupa. At nang malapit na silang abutan, lumitaw si Jun Jeo at aksidenteng nasagasaan ang lalaki ng kanyang truck, at sa lakas ang binata ay itinapon at nahulog sa isang bangin. At sa mga sandaling yun, ang tatlong magkakapatid ay pumunta upang tignan kung siya ay buhay, at nagulat silang makita itong tumayo na parang walang nangyari. Sinubukan ng tatlo na makipag-usap sa kanya, nung nang marinig nila itong tumahol, nagpa siya si Jongbei na tumakbo at ang magkakapatid ay bumalik sa kanilang tahanan. At lumipas ang ilang minuto, si Doc ay hinatid ng ambulansya at nag-aalala si Jun Jeo na makita ang kanyang ama na may benda sa ulo. Ang matandang lalaki ay byudo at naninirahan ng mag-isa sa kanyang trailer. At sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig ito ng ingay na nagmumula sa kamalig at kaagad na nagpunta upang imbestigahan kung ano ang nangyayari. At muli ang matanda at ang kanyang anak ay nakatagpo si Jongbei, at dahil gustong maghiganti sa kagat na kanyang natamo, kumuha siya ng isang pala at tumakbo patungo sa lalaki upang umatake. Samantala tumakbo ang babae upang humiling ng tulong kay Jun Jeo, at pinatumba ng lalaki si Jongbei sa pamamagitan ng pagsipa nito. At pagkatapos ng pag-atake, natusok ng lalaki ang kanyang dibdib ng isang matulis na bagay, at muli iniisip ng lahat na siya ay patay na. Gayunpaman, hindi nila inaasahan, nagsimulang kumilos ang lalaki at ang pamilya ay tumakas sa takot sa paniniwalang ang taong ito ay muling bumalik sa kamatayan at nagplaplanong gumanti. At sa pagmamasid sa kakaibang ugali ng lalaki, naalala ni Minggul ang isang outbreak na nangyari habang siya ay nasa Amerika, at napagtanto na ang lalaking ito ay isang zombie. At nang matuklasan na si Doc ay maaring infected lahat ng miyembro sa kanilang pamilya, ay iniwasan siya at inatake siya ni Namjo gamit ang isang kawali. At habang nasa labas ang matanda, ikinulong siya ng kanyang mga anak sa kanilang trailer at nagsimulang magsaliksik si Minggul sa lahat ng impormasyon tungkol sa mga zombie na makikita nito sa internet. Pagkatapos ay ibinahagi nito ang lahat ng kanyang nalalaman sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya. Sinabi ng lalaki sa kanila na kapag pumasok ito sa katawan ng tao, ang virus ay magdudulot ng pagbabago sa DNA at doon sila magiging isang zombie, at kapag nakagat ang isang tao ang virus ay kakalat sa daluyan ng dugo at magdudulot ng isang napakataas na lagnat. At pagkatapos ang taong nahawaan ay magsisimulang sumailalim sa mga unang pagbabago, at ang espiritu na naninirahan sa katawan ay ilalabas hanggang tuluyan ng mawala ng kontrol sa kanilang mga aksyon. At sa maikling panahon, ang mga nahawaan ay nagiging mga hayop na umaatake sa lahat ng mga bagay na gumagalaw, at ang kanilang paboritong pagkain ay ang utak ng isang tao. Habang nagpapasya ang pamilya kung ano ang gagawin, si Doc ay tumakas sa trailer sa pamamagitan ng siwang sa bubong at naglakad pabalik sa kanilang bahay.
At batay sa impormasyon na kanyang nakalap si Mingoal ay dumating sa konklusyon na ang pinakamahusay na gawin para maiwasan ang karagdagang kontaminasyon ay tapusin ang kanilang ama, ngunit nang marinig ito nagalit si Junjeo at inutusan ang kanyang kapatid na umalis. At habang nagtatalo sila, pumasok si Doc sa kusina at umupo sa hapagkainan sa tabi ng kanyang anak na babae. Nang biglang bumukas ang bibig nito upang may sabihin, ngunit inatake siya ni Mingoal bago pa ito makasakit ng sinuman dahil sa pag-iisip nitong aatake ang kanyang ama. At mabilis na tumakas ang lalaki dahil hinabol siya ni Junjeo upang ipaghiganti ang kanilang ama, at nang umalis si Mingoal, pumunta si Haegul upang bisitahin ang zombie na kinulong nila sa kamalig at sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi sumasagot ang binata sa kanya at ang tanging ginagawa lamang nito ay kumain ng repolyo. Kaya kailangan maging radical ni Namjo at nagpa siya na atakihin siya upang kumuha ng ilang impormasyon. Samantala bumalik si Doc sa club kung saan siya nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan, at ang lahat ay nagulat na ang matandang lalaki ay bumata ng ilang taon. At nang bumalik ito sa kanilang bahay, nagpasalamat ito kay Jongbei dahil sa pagkagat nito sa dahilan na nagbago ang katawan nito. At nang makita na sumasayaw ang kanyang ama sa tabi ng zombie, sinabi ni Mingoal na naapektuhan na ng virus ang kanyang pag-iisip at muling sinubukan na kumbinsihin ang kanyang kapatid na ang pinakamahusay na alternatibo ay tapusin ito habang may oras pa sila. At doon ang isa sa mga kaibigan ni Doc ay dumating at nag-alok ng pera upang sabihin nito kung ano ang ginawa niya upang mapabata ang kanyang sarili. At pagkatapos na matanggap ang pera, sinimulan ng matanda na mag-impake para sa isang paglalakbay sa Hawaii sa dahilan na pangarap nitong bisitahin ang lugar. At habang nag-iimpake ng kanyang gamit ang iba pang matatanda sa club, ay dumating na may dalang pera na handang tanggapin ang formula ng kabataan. At matapos na kolektahin ang pera, dinala ni Doc ang kanyang mga kaibigan sa warehouse at natuklasan na nawawala ang zombie. Si Jongbei ay dinala sa Seoul ni Mingoal at sa kalagitnaan pinara ito ng isang pulis dahil sa paglagpas nito sa speed limit. At nang tignan nito ang sasakyan, nakita ng pulis ang isang metal na ball at nakarinig ng ingay mula sa loob nito, at nang buksan nila ang kahon, nakita nila ang lalaki sa loob at tumakbo si Mingoal papalayo upang maiwasang arestuhin. Gayunpaman, ang pagtatangka nitong tumakas ay hindi nagtagumpay dahil dinala rin ito sa police station, at habang naghihintay sinubukan ni Mingoal na ipaliwanag kung ano ang nangyari at sinabi na ang lalaki ay isang zombie. At doon dumating si Doc sa police station at sinabing dumating ito upang kunin ang kanyang anak, at nang makita niya ito, gumaan ang pakiramdam ni Mingoal at natuklasan na tinutukoy ng matanda ay ang zombie. At sa kinagabihan, nagtipon ng pamilya at inihayag ni Doc na ang kagat ng zombie ang nagpabata sa kanya. Samantala dinalhan ni Haegul ng repolyo ang zombie at nagtataka ito na hindi niya ito makain, at sa mga sandaling yun ibinuka nito ang bibig ng lalaki at natuklasan na lahat ng ngipin nito ay tinanggal. At dahil sa galit, tinanong ng babae kung sino ang nagtanggal ng ngipin ng lalaki, at nadismaya si Doc nang malaman nitong nalugi ang kanyang negosyo bago pa man ito magsimula. At dahil nakukonsensya sa kanyang ginawa, inihayag ni Namjo na siya ang may pananagutan sa pagbunot ng mga ngipin nito, kaya nagnakaw si Doc ng isang set ng mga pustiso para makagat ng zombie ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang ilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa isang butas, hindi ito inatake ni Jongbei. Kaya naglagay si Namjo ng ketchup sa braso ng matandang lalaki upang mapuko ang gana ng zombie. At sa mga sandaling yun, sumigaw ang matandang lalaki sa sakit at ang lahat ay kailangan siyang tulungan na makawala. Nang matuklasan nila ang pamamaraan ni Doc sa pagpapabata lahat ng kanyang kaibigan ay sumuko, ngunit mabilis din nagbago ang kanilang isip at bumalik. At sa sumunod na umaga, ang buong grupo ay mas bumata at mas sumigla kaysa sa dati. At noong gabi, itinago ni Namjo ang lahat ng pera na nakolekta ng pamilya sa kanyang safe, ngunit nang buksan niya ito upang ilagay ang mas maraming pera, natuklasan nitong nawala ang kanyang ipon dahil kinuha ni Doc ang pera upang makapunta sa kanyang pangarap na paglalakbay. At ngayon na ang kanilang pamilya ay bangkarote, sinubukan ni Mingoal na hulihin muli ang zombie at nangako na babalik ito na may maraming pera. Gayunpaman, pinigilan nito ni Namjo na tumayo sa harap ng sasakyan at sinabing bubunutin nito ang kanyang ngipin kapag umalis ito. At sa hapon, nagpasya si Haegul na isama ang zombie sa paglalakad at nasabik si Jongbei nang makita nito ang taniman na puno ng repolyo. Habang ang zombie ay kumakain ng gulay, sinubukan ni Haegul na makipag-usap sa kanya at pareho silang nagsaya ng magkasama. Habang sinusubukan na kunin ang repolyo sa kamay ng babae, nauwi ito sa pagkakahulog ni Jongbei sa ibabaw niya, at ang dalawa ay nagkaroon ng isang romantikong sandali hanggang sa lumitaw si Junjeo at sa isang sipa nito ay napatalsik ang zombie mula sa kanyang kapatid.
At sa mga sandaling yun nakita nito ang mga kaibigan ng kanyang ama na naglalakad patungo sa kanilang bahay at tumakbo upang balaan ang iba pa. At mabilis na pumasok ang lahat at isinara ang mga bintana pagkatapos ay nagtago sila sa pag-aasang aalis ang mga ito. Gayunpaman sila ay sinamahan ng iba pang taga-nayon na nalaman ng tungkol sa formula ng pagkabata at pumunta sa lugar upang magpakagat kay Jongbei. Pagkatapos ay napagtanto nila na handa silang magbayad para sa serbisyo at lumitaw si Mingool sa bintana at inutusan silang pumila. At hindi rin nagtagal bago dumating ang lahat ng taga-nayon sa tahanan ng pamilya upang mag-alok ng pera kapalit ng kagat ni Jongbei. At pagkatapos ng lahat ng kanyang serbisyo ang binata ay itinuring na parang miyembro ng pamilya at lumipat sa trailer na dating pag-aari ni Doc. At isang araw nagpasya si Hae-gol na dalhin siya upang magpagupit at mag-shopping at matapos ng ilang pagbabago sa kanyang itsura. Si Jongbei ay ganap na hindi makilala at nagsimulang magtrabaho sa gasolinahan ng pamilya. At sa isang araw dinala ni Hae-gol ang zombie sa kagubatan at ibinunyag na ang kanyang ina ay pumanaw habang isinisilang siya at dahil dito ang batang babae ay lumaki ng sinisisi dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. At nang marinig ito sa kanyang mga kapatid nagsimula din makonsensya si Hae-gol at pakiramdam na may utang ito sa kanila. At matapos na magsabi sa kaibigan hiniling nito na tumakas sa kagubatan sa dahilan na alam nitong hindi susuko si Mingool na ibenta ang zombie sa isang pharmaceutical na kumpanya. At matapos na magpaalam sa kanya bumalik ang dalaga sa kanilang bahay at samantala si Mingool ay hinahanap ang zombie upang dalhin ito sa Seoul at nagawa niya itong makita sa kagubatan kung saan ito iniwan ni Hae-gol. Pagkatapos ay dinala niya ito sa bus station at bumili ng 2 tiket patungo sa kabisera at hindi naisip na sa kanilang nayon ang lahat ng tao na nakagat ng binata ay nagiging mga zombie. Nang biglang sumalakay ang 12-dosenang zombie sa bus station at kailangan tumakas ni Mingool upang maiwasang lamunin siya. At sa mga sandaling yun isang seremonya ang nagaganap at parehong ang kinasal at mga bisita ay naging biktima ng pag-atake. At kalaunan ang lansangan ng lungsod ay napuno ng mga zombie at ang mga residente ay kailangan lumaban upang makaligtas. At dahil malungkot na iniwan si Jongbei gumugol si Hae-gol ng ilang oras sa loob ng trailer ngunit nagpas siyang umalis ng makarinig ito ng ingay na nagmumula sa labas. Naniniwala ang babae na si Jongbei ay bumalik at natutuwa itong makita muli gayunpaman sa kanyang gulat nakita nito ang isa sa kanyang kapitbahay at tumakbo nang napagtanto nito na ito ay naging zombie at sa kabutihang palad na gawa ng dalaga na makatakas at nakita ang kanyang kapatid. At nang makita nito si Mr. Chum inakala ni Jun Jeo na lasing ang matanda ngunit nang lumapit ito mabilis itong pinatumba ni Namjo gamit ang kanyang bag. At dahil nakita ang pag-atake isang pulis ang tinutok ang baril sa mag-asawa at sinabing dadalhin sila nito sa police station gayunpaman ang pag-aresto ay naantala ng magpas siyang umatake ang matanda sa kanya at walang awa na kinagat ang leeg ng opisyal. Pagkatapos ay lumitaw ang ilan pang zombie at pinalibutan ng pamilya kaya kinuha ni Jun Jeo ang armas ng pulis at sinubukan silang palayasin. At nang magawa ng 3 na pumasok sa loob inutusan sila ni Namjo na isara ang lahat ng pintuan at umupo sa kanyang armchair na may hawak na kawali sa kanyang kamay upang umatake sa mga zombie na lalapit. At ngayon na sila ay napapalibutan na pagtanto ni Jun Jeo na tama ang kanyang kapatid at nag-aalala kung nasa na ito. At habang naghahanap sa silid ni Mingool nakita ni Hae-gol ang kanyang notebook at ang 3 ay naghanda para sa isang laban. At sa mga puntong ito si Mingool ay naipit pa rin sa bus station at nagtatago sa ilalim ng isang bus habang sinusubukan na tumawag ng tulong. Gayunpaman nang sinabi nito sa mga pulis na siya ay hinahabol ng mga zombie hindi ito pinansin. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono at hindi niya ito masagot at upang hindi nito maakit ang atensyon ng mga zombie itinapon nito ang telepono papalayo. At sa mga puntong ito sinamantala nito ang pagkakataon na tumakas at kinuha ang isang truck upang makauwi ng ligtas. At sa kinagabihan ang 3 ay nanatiling nakatago sa loob ng kanilang bahay at tinignan ang balita upang kumuha ng impormasyon tungkol sa pag-atake ngunit ang pagkakaroon ng zombie ay hindi inanunsyo sa balita. Nang biglang nagsimulang magkaroon ng contraction si Namjo at napagtanto na siya ay magsisilang ng sanggol sa lalong madaling panahon. At habang nag-iisip kung papaano makakarating ng ospital ng ligtas na gawa ng mga zombie na makapasok sa bahay at muntik nang mahuli ang buntis na asawa ni Jun Jeo. At sa kabutihang palad na gawa ng babae na makatakas ng walang anumang pinsala kaya ang 3 ay tumakas sa bintana ng 2 palapag at nagpunta sa bubong.
Habang sinubukan nilang magtago sa kawang ng mga zombie, dumating si Mingol at ginamit ang busina ng truck upang maakit ang atensyon ng mga ito, pagkatapos ay nagpaputok ito ng ilang dosenang flare patungo sa direksyon ng mga zombie. Gayunpaman, nag-backfire ang putok nang mawalan ito ng kontrol at nagsimulang sumabog ang mga flare sa loob ng truck. Mabilis na lumabas si Mingol at nagtago, ngunit ang mga zombie ay naakit sa truck at ang buong kalangitan ay binalot ng paputok. At dahil naakit sa ingay ang lahat ng zombie sa nayon, ay nagtipon sa paligid ng gas station at si Namju ay nagsimulang mag-labor. At dahil alam na ang kanyang hipag ay kailangan na makarating sa ospital, nagkaroon ng ideya si Mingol na gambalahin ang mga zombie at kunin ang damit ni Jongbei upang makadaan sila sa mga zombie. At dahil sa amoy ng damit ng binata, naniniwala ang mga zombie na ang dalawa ay kabilang sa kanila at hindi sila inatake. Gayunpaman, nang sumakay ang dalawa sa truck, bumukas ang headlight at sinalakay ng mga zombie ang sasakyan. At dahil determinadong iligtas ang kanyang mga kapatid, nagpasya si Haegul na makipagsapalaran at kumuha ng chainsaw upang tapusin ang mga zombie, at mabilis na tumakbo ang mga ito sa kanya at natamba ang babae. At sa mga oras na tatapusin na ito, lumitaw si Jongbei at gumawa ng isang harang sa pagitan niya at ng mga zombie, at nang maamoy nila ang binata, tumigil ang mga zombie sa kanilang pag-atake. At habang naglalakad sa itaas ng bahay, isang zombie na pulis ang aksidenteng na-trigger ang emergency lights ng gas station at muling nag-ambala ang mga zombie. At sa mga sandaling yun, sinamantala ni Haegul ang pagkakataon na tumakas at dinala nito si Jongbei. At nang maalala nito na nakalimutan niya ang susi ng truck sa loob ng bahay, bumaba si Junjeo sa sasakyan upang kunin ito, nang biglang narinig ng lahat ang isang iyak ng sanggol. At dahil desperadong puntahan ang kanyang asawa, nagpa siya ang lalaki na harapin ang zombie at nagawa niyang matalo ang ilan sa kanila. At matapos na makuha ang susi sa truck, nag-isip ito ng paraan upang mahanap ang kanyang asawa at anak na nagtatago sa loob ng trailer. Sinubukan ni Namju na pakalmeyan ang bata dahil ang pag-iyak nito ay mas lalong umaakit sa mga halimaw. Gayunpaman, sa mga oras na papasok na ang zombie sa loob, dumating si Haegul at tinapos ang zombie at handang ibigay ng babae ang kanyang sariling buhay upang protektahan ang kanyang hipag at ang kanyang pamangkin sa paniniwalang makakabayad ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Matapos na itapon ng susi kay Mingol, si Junjeo ay nahuli at hiniling sa kanyang kapatid na alagaan mabuti ang kanyang asawa at anak, at matapos na magpaalam, pinaandar ng lalaki ang sasakyan at napagtanto ni Haegul na ang trailer ay nakakabit sa truck. Mabilis itong pumasok sa trailer at si Jongbei ay nagpasya na manatili sa labas upang pigilan ang ilang zombie na buksan ang pinto. At habang sinusubukan na iwasan ang mga nilalang, tinamaan ni Mingol ang isa sa gasoline station at nagsimulang kumalat ang gasolina sa paligid. Nang biglang sumakay sa truck si Junjeo at nakahinga ng maluwag ang lalaki nang malaman na nakalabas ng buhay ang kanyang kapatid. At sa mga sandaling yun, nagawang makatakas ng dalawa kasama ang trailer, at nang napagtanto nito na si Jongbei ay naiwan na wala ng pag-asa si Haegul, at ang binata ay nalungkot nang muli siyang mahiwalay sa nag-iisa niyang kaibigan. At sa unang pagkakataon, nagawa nitong bigkasan ang pangalan ng babae at marinig ang kanyang boses, at ang iba pang zombie ay inatake siya. At habang nilalamon ang kanyang katawan, sinindihan ni Jongbei ang isang lighter at nagdulot ng isang pagsabog na tumapos sa lahat ng zombie. At sa sumunod na umaga, pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, napansin ni Junjeo na ang kanyang kapatid ay nahawaan at naging isang zombie. Ang pamilya ay huminto sa gitna ng kalsada nang napansin nila ang isang papalapit at natuklasan na si Doc ay kakabalik lamang galing Hawaii. At sa ilang mahiwagang dahilan, ang matanda ay hindi naging isang zombie at natakot nang makita nito ang kanyang anak na isa ng halimaw. Nang biglang dumating ang 12 zombie mula sa lagusan, ngunit sa pagkakataon na ito ang pamilya ay hindi na natatakot na harapin sila. At lumipas ang 6 na buwan, nagpatuloy silang maglakbay sa Korea at si Junjeo ay gumaling. At sa panahon ng bagong pag-atake, lumabas si Haegul sa trailer, bitbit ang lawnmower kasama si Jongbei, at inutusan ng mga zombie na pumila upang kagatin ni Doc ang bawat isa sa kanila. At nakakagulat, ang matanda ang naging solusyon sa lahat ng kaguluhan, at ngayon ang kanyang trabaho ay maglakbay sa bansa kasama ang kanyang pamilya upang gamutin ang mga zombie. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.